So tayo po'y dumako na sa ating mensahe po sa gabi ito. Ang ating pong mensahe patungkol po sa mga demonyo. Ano po? Pag pinag-uusapan po natin ito, hindi natin pinag-uusapan yung mga tao bilang demonyo. Yung mga tao hindi sila demonyo, mga kapatid. Although, kung bisa yung ibang tao, siguro pag nagagalit sila, pero palagay ko, yung ibang Christian, yung mga ginagawa, tinatawag ng demonyo yung mga tao. Pero sa totoo, ang mga demonyo, hindi sila tao. So, meron din po tayong naririnig na meron daw po mga tao kinakasiyan ng sinasapian ng mga demonyo kanina. So, maganda pag-aralan po natin ang tungkol sa mga bagay na ito. Tungkol po sa mga demonyo, demons. Pag pinag-uusapan natin ng demons, ito pong salitang ito na demon o demon sa ating wika, demonyo, yung demonyo hindi Tagalog yun. Yung demon, hindi rin sa English. Ito yung mga pinahiram na salita lang. Yung po salitang demon sa Grego ay daemon. Tingnan nyo, daemon. Ginawa lang ng English, demon. So ang tawag po doon ay hindi translation. Ang tawag po niya ay transliteration. Minsan hindi natin maiwasan yan dahil walang katumbas sa salita yung original. So, nililipat lang nila sa ibang wika. Hindi nila nililipat doon sa kahulugan. Halimbawa, yung salitang babae o woman, ang Grego po na ay gune. So, pag sinali nila sa wikang English, yung katumbas sa salita, women. Pero ito hindi, nilipat lang nila eh. Daemon, naging demon sa English. Sa Tagalog, naging demonyo. Ito pong salitang daemon ay demon. Sa mga Grego, sa mga paganong mga Grego, na napakaraming mga Diyos-Diyosan. Kung ating pong familiar tayo sa mga Diyos-Diyosan ng mga Grego, meron sila pinakamataas sa Diyos. Hindi ko alam kung sa Jupiter o Zeus. Kasi yung iba, Roman, yung sa Grego, baka Zeus, ano po. Yan ang pinakamataas silang Diyos. Pero may mas mababa ang mga Diyos-Diyosa. So sa mga Grego, yung silang daemon, ito po isang inferior deity. Ito isang mas mababang Diyos. Whether ito mabuti o masama. Yung po mga paganong mga tao, yung kayo ng mga Diyos-Diyosan, hindi sila necessarily mabuti. Meron sila mga Diyos-Diyosan na masama. Sa New Testament, ito'y nangangulugan na masamang spirito, an evil spirit. Doon sa Matthew 8:31, halimbawa, so the demons beg him saying, if you cast us out, permit us to go away to the herd of swine. So ito sa demon ay masamang spirito. So ito, magkikita natin itong mga demons ay totoo. Dahil sa New Testament, marami tayong mababasang mga kaso na kung saan ang mga tao ay sinapihan ng mga demonyo. O yun tinatawag nating demon possession. So yun ay mababasa natin sa Bagong Tipan. So ang mga demonyo ay totoo. Hindi sila mga katangisip o mayroong kaisipan ng mga iba na ito na po'y larawan lang na masama. Hindi, sila yung totoo. Dahil mababasa po natin sa Bagong Tipan ang mga tinatawag ng demonyo. Kaya katanungan, saan sila galing? Yung mga tao, alam natin, nilalang tayo ng Diyos. Nababasa sa Bible yun. Pero itong mga demonyo, hindi natin mababasa sa Biblia kung saan sila nanggaling. Basta mababasa lang natin, may mga demonyo. Hindi sinasabi sa atin ng Biblia kung saan sila nanggaling. Pero siyempre, by necessary interest, sila yung mga nilalang dahil tatlo lamang po ang hindi nilalang. Yan ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Palagi silang umiiral kasi sila'y Diyos. Pero itong mga demonyo, hindi sinasabi kung saan nanggaling. Ang isang teorya, sa may mga tao na naniniwala
sa pagitan ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2 ay merong puwang, may gap, na mahabang panahon. Ganina. Na doon sa puwang na yun, bago nilalang ang mga bagay, ang tao, Genesis chapter 2, meron ng mga tao umiiral. Meron mga tao nilalang ng Diyos bago nilalang si Adam. So ito na po yung mga espiritu ng mga taong ito. Yung mga taong nabuhay bago si Adam. So hindi rin po totoo yan. Bakit? Dahil mababasa natin ang pinakaunang tao ay si Adam. So walang nauna sa kanya. Sabi nito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 45, and so it is written, the first man, Adam, became a living being. Eh kung siya pinakaunang tao, di walang nauna sa kanya. So hindi rin po totoo yung ganong klaseng kaisipan. Pangalawa, may nagtuturo na sabi nila dito sa Genesis chapter 6 verse 1 na itong mga anak ng Diyos, sila na po yung mga anghel. At itong mga anghel na ito, maaaring ito yung mga nagkasalang mga anghel, nakita nila yung mga anak ng mga tao, na babae, na sila yung magaganda. At naging asawa nila itong mga anak ng mga tao kanya. So yung mga anghel o yung mga demonyo, galing sila doon. Noong sa lahi na yon, nung sila'y namatay, sila naging mga demonyo. Hindi na po totoo yan. Bakit kanyo? Dahil ang mga anghel hindi nag-aasawa. Ang dahilan lang ng pag-aasawa ay para dumami yung mga tao. Pero yung mga anghel, diretsyon nila lang ng Diyos yan. Hindi sila kinakailangan dumami. Dito sa Mateo chapter 22 verse 30, na may nagtatanong doon sa isang babae na nagkaroon ng maraming asawa, ano sa buhay, kung sino maging asawa niya sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi ng Panginoon, for in the resurrection, pag tayo nabuhay na maguli, they neither marry nor are given in marriage. Yung mga tao, pag nabuhay tayo maguli, hindi na tayo magkaasawa. But are like angels of God in heaven. Magiging katulad daw tayo ng mga anghel ng Diyos sa langit. So yung mga anghel, hindi rin sila nag-aasawa. So paano sila mag-aasawa ng mga magagandang anak ng mga lalaki? Kanya. So hindi rin totoo yan. Meron din pong naniniwala na ito na po yung mga espiritu ng mga samang tao. Na dahil sa layunin po ng Diyos, pinayagan na umalis sa Hades. Kung maalala po natin yung sa Old Testament, pinatawag ng witch sa Endor si Samuel. Nasabi ni Samuel, kasalanan ka niyang gambalangin mo ko dito, ay niya. So, ibig sabihin, hindi nangyayari yun na yung mga patay na mga tao ay bumabalik sa lupa. Pero ito isang paniniwala ni Alexander Campbell, dito po sa kanyang magazine Millennium Harbinger, Volume 5, number 12, we must admit the fact that the demons of the New Testament were the spirits of dead men. For so the apostles seem to have used it. Tingnan nyo, saya, seem. So, this is sigurado. Hindi rin totoo yan. Dahil ang mga patay na tao, hindi na tayo makakaalis sa Hades. Tinatawag na bilangguan yun eh. Hindi tayo makakalis doon. So, pinaka-apat, at talagay ko, ito yung pinaka-malinaw. Ito yung mga anghel na nagkasala. Tayo po narito nung nakarang linggo, ang pinag-aral natin yung anghel. Na yung anghel, meron silang karunungan, meron silang free will. Kaya nagkasala sila. So, dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, for if God did not spare the angels who sinned, so dito maliwanag na may mga anghel na nagkasala, but cast them down to hell and deliver them into chains of darkness to serve for judgment. So may mga anghel na nagkasala. Bakit natin sinasabi na maaari itong pinakamalino na pinanggalingan ng mga anghel? Dahil ang diablo o si Satanas
ay may mga anghel. Pero pansinin natin, ang diablo, hindi naman siya naglalalang. So, saan niya galing kanya mga anghel? So, ito yung mga anghel na nagkasala at sumunod sa diablo. Ito ang pinaka-plausible na explanation kung saan naggaling ang mga demonyo. Ito yung mga anghel na nagkasala at sumunod sa diablo. Kaya sabi, ito ang mga anghel ng diablo, kaya nga hindi tao. Kasi tinawag na ang diablo ay may mga anghel kanya. So, maaaring yan ang pinanggalingan ng mga demonyo. Pero, ang pinaka-totoo, may demonyo. Hindi nga lang sinasabi sa atin diretso kung saan sila nanggaling. Ano ang kailang kalikasan? Ang mga demonyo, sila yung mga espiritu. Hindi natin sinasabi sila yung mga multo. Sila yung espiritu. Ang Diyos ay espiritu. Sa John chapter 4, verse 24, wala sa physical na katawan. Ang mga anghel ay mga espiritu, tulad ng ating pinag-aralan ng nakarang linggo. Tayo na espiritu na nakatira sa katawan. So may mga nilalang na mga espiritu. Yung mga hayop, wala silang espiritu, katulad natin. So mga demonyo sila yung mga espiritu. Bakit natin masasabi yan? Sa Matthew chapter 8, verse 16, when evening had come, they brought him to him, many were demon-possessed. Naliwanag yun. Sila yung sinabihan ng mga demonyo. And he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. He cast out the spirits. So, ito yung mga demonyo na sinabihan ng mga tao, pinalayas na ating Panginoon. So, ang mga demonyo, sila yung mga espiritu. At ang espiritu, wala siyang laman at buto. Tayo meron. Kasi tayo espiritu nakatira sa isang physical na katawan, kaya meron tayong laman at buto. Ang mga espiritu, wala. Nung nabuhay na maguli ang Panginoon, hindi naniniwala ang kanyang mga lagad na siya ang ating Panginoon. Sabi, espiritu kanya, sabi sa kanya eh. Pero sabi ng Panginoon, behold my hands and my feet, that it is myself. Kanya, ako kanya, ito. Handle me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have. Wala ko kanyang buto at laman. Nakikita niyo kanya. So kung sila espiritu, hindi sila pisikal ng nilala. Hindi natin sila katulad na tayo mga espiritu na nakatira sa isang pisikal na katawan. Sa mga demonyo, wala silang pisikal na katawan. Sila yung mga espiritu. At sila yung masasama. Sila yung masama. Yung mga tao, tulad natin, hindi tayo lubusang masama. Ang totoo niyan, by nature, ang mga tao mabuti. Kaya lang nagkakasala lang tayo. Pero hindi tayo lubusang masama. Kaya nga pwede tayong magbago at sumunod sa Diyos. Dahil kung lubusan tayong masama, hindi mo magagawa yun. Pero yung mga demonyo, sila yung masama. Evil in nature. Bakit? Dito po sa Matthew 12, verse 24, nung nagpalayas ng mga demonyo ang ating Panginoon, yung mga Pariseo, sinisiraan nila ang Panginoon. Sabi niya, itong taong ito kanya, hindi niya mapapalayas ang mga demonyo maliban sa pamagitan ni Beelzebub. Yung salitang Beelzebub, ito yung ibang pangalan ni Satanas. Na pinuno ng mga demonyo. So, ibig sabihin, si Beelzebub, ito ang diablo, ito yung Satanas, ay masama. Wala rin siya kabutihan. Kaya yung mga demonyo, kung napapailalim sila ni Satanas, sila rin masama. Wala silang kabutihan. So, hindi natin sila katulad na bagamat tayo nagkakasala, hindi tayo lubusang masama. Dahil na lang tayo sa larawan ng Diyos. Pero itong mga demonyo, sila yung lubusang masama. Kaya wala tayong mababasa sa Biblia na sila yung gawa ng mabuti. Ang pagka may demonyo, ito yung pinagagaling ng kaguluhan, sakit, etc. Makikita natin yun sa Bagong Tipan. At ang mga demonyo, sila po ay maruming espiritu.
Marumi. Kaya pag pinasukan ka ng demonyo, magugulo ka. Sila yung maruming espiritu. Tayo mga tao, hindi tayo maruming espiritu. Ang espiritu natin nila sa larawan ng Diyos. Kaya pwede tayo magbago kung gusto natin. Pero ito mga demonyo, sila yung maruming espiritu. Yun sinasabi sa atin. Sa Mark chapter 1, verse 23 hanggang verse 26. Now there was a man in their synagogue with an unclean spirit. Sila sinapian ng maraming espiritu. And he cried out, saying, "Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth?" So mapapasin natin, ito mga demonyo, nagsasalita sila. Hindi sila nagmumura, tandaan natin. Hindi sila nagmumura. Hindi sila nagsasabi ng masama. Yung mga pelikula na napapanood natin, yung Exorcist, yung sinapian ng demonyo, nagsasalita sila ng masama. Pero yung mga demonyo, hindi. Nagsasalita sila, ang sinasabi nila. Did you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Ganyan. But Jesus rebuked him, saying, "Be quiet and come out of him." Bakit sabi niya, "Be quiet"? Dahil ang buhay ng Panginoon, ayaw niyang ikalat ng mga tao na siya yung Kristo, ang banal ng Diyos. Ayaw niya. Dahil kailangan niyang patunayan niyo. Kaya sabi, tumahimik ka na. And come out of him. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out to the loud voice, it came out of him. So, pansinin natin, sila yung maraming espiritu, pero takot sila sa Panginoon. Yung napalayas ng Panginoon. So, sila yung nilalarawan bilang maraming espiritu kanya. Maraming espiritu. At sila po ay persona. Pag sinabi natin persona, katulad ng Diyos, katulad ng Anghel, katulad natin, yung mga alaga nating mga hayop, hindi sila technically persona. Dahil wala silang spirit. Hindi wala silang spirito. Ang isang persona, meron siyang kaisipan. Meron siyang kakayang matuto. Kakayang mag-isip. Meron siyang damdamin o emosyon. At meron siyang free will. Yun ang persona. So, ang mga demonyo, sila ay persona. Bakit? Number one, sila ay merong karunungan. They have intellect. Nakakaunawa sila. Tingnan niyo sa Luke chapter 4, verse 33. Yung binasa natin kanina, Mark chapter 1. Ito yung version ni Luke. Now in the synagogue, there was a man who had a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice, saying, Let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know we are the Holy One of God. Ganyan. So, kilala nilang Panginoon. Nare-recognize sila kung sino ang Panginoon. So, meron silang karunungan. Meron din silang emosyon. Dahil pa nga yung mga tao. Dahil yung mga tao, hindi mo sila natatakot sa Diyos. Dahil hindi nila ginagawa nila ngayon, natagawa sa kalooban ng Diyos, kung natatakot sila. Ang mga demonyo natatakot sila, bakit? You believe that there is one God, you do well. Kaya, tama naman yun. Even the demons believe and tremble kanya. Nagiginig sila, so natatakot sila. So ito mga demonyo, kawakis natin, tayo may karunungan, may tayong emosyon. Tayo mga persona. So hindi sila persa lang, sila yung mga persona. So may sabihin, katulad ng mga anghel, katulad ng Diyos, katulad natin, tayo mga persona. Tayo mga spirito kanya. So pagkikita natin, yun ang kalikasan ng mga demonyo. Anong gawain nila? Anong gawain ng mga demonyo? Sa bago sa Biblia, sila yung kaparaanan kung bakit ang mga tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Ang dapat nating sambahin ay ang Diyos. Dahil doon sa Old Testament, tungkol sa Ten Commandments, sabi niya,
Ako lang ang paglilig ko rin, sabi ng Diyos. Pero yung mga demonyo, dahil sila'y sumusunod sa Diablo o si Satanas, ang salitang Satanas, Tagalog ka natin, hindi rin Tagalog yun. Ang salitang Satanas ay Grego, nang ibig sabihin ay kaaway. So, ang mga demonyo at sa pangunguna ng Diablo o Satanas, sila'y kaaway ng Diyos. So, kung dapat sabay na yung Diyos, ang ginagawa ng mga demonyo ay kabaligtaran. Isahin po natin. Sa unang Korinto, chapter 10, verse 19 hanggang verse 21, what am I saying then? Ano sinasabi ko? Sabi ni Pablo. That an idol is anything, or what is offered to idols is anything. Rather, the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. Ito ay sa Korinto. So, merong templo ng mga Diyos-Diyosan doon. Ang mga Kristiyano, kumisan, dahil may pagkain doon, pumapasok sila sa templo ng Diyos-Diyosan at isama sila doon sa pagsamba doon. O sabi ni Pablo, hindi pwede yan kanya. I do not want you to have fellowship with demons. Huwag kayong makisama sa mga demonyo kanya. You cannot drink the cup of the Lord, tulad ng ginawa natin ngayon, and the cup of demons kanya. You cannot partake of the Lord's table, ginawa natin kanina, and of the table of demons. So, meron sila ganun pagsamba sa mga templo ng mga Diyos-Diyosan. So, yung mga demonyo, siyempre, Satanas, meron silang bahagi doon. Bakit yung mga tao ay sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan? Dito sa Revelation chapter 9, verse 20, kung pinag-aralan po natin ang aklat na ito, may dalawang panahon na pagpaparusa ng Diyos. Yung unang bahagi, hindi ito lubusang pagpaparusa. Pinarusahan ng Diyos yung gobyerno ng Rome sa Rome para sila magsisi. Kaso hindi sila nagsisi. Basahin po natin. But the rest of mankind were not killed by this plague. So meron ng pagpaparusang Diyos. So hindi lahat namatay. Did not repent of the works of their hands, that they should not worship demons and idols of gold, silver, brass, stone, and wood, which can neither see nor hear nor walk. Ganyan. So tingnan nyo, yung pagsama sa mga demonyo, ay may kaugnay sa mga Diyos. So yun ang isang bahagi ng gawain ng mga demonyo nung mababasa natin sa Biblia. Pangalawa, na makikita natin, kapag ka ang mga demonyo, ito rin sila po'y pinanggagalingan ng maling aral. Ang tunay na aral nagagaling sa Diyos. Kaaway siya ng Diablo at ang mga demonyo kaaway nilang Diyos. Kung may aral ng Diyos, may aral din sila. Pero mali. Tingnan natin. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 hanggang verse 3, now the Spirit expressly says that in latter times, sabihin, sa panahon ni Pablo, sa darating pang panahon, some will depart from the faith, aalis sila sa pananampalataya, giving heed to deceiving spirits. Ito yung mga mapandayang spirito kanya. And doctrines of demons. Tignan nyo, merong mga aral ng demonyo. Dito sinabi sa atin kung ano yung particular na aral na yun, na paniniwalaan ng mga kapatid na umalis sa pananampalataya kanya. Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Ibig sabihin, alam nilang mali, pero hindi na nila nararamdaman yun. Forbidding to marry, ito yung turo nila, and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. So ito yung dalawang aral na ito. Ito yung galing sa demonyo kanya. Ano? Pinagbabawal ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa, hindi utos. Ito yung pribileyo na binigay ng Diyos sa mga tao. Gusto mo mag-asawa, ayaw mag-asawa, nasa sayo. Pero hindi pinagbabawal ng Diyos sa pag-aasawa. Maliban lang kung hindi ka na pwede mag-asawa.
Diba, may asawa ka na, hindi ka na pwede mag-asawa. Pero kung ikay merong malaya, ikay binata, o dalaga, o balo, pwede ka mag-asawa. Hindi ka pwede pagbawalan. Pero itong turo na ito ng mga demonyo, pinagbabawal nila yung pag-aasawa. At pinagbabawal nila yung ibang mga klaseng pagkain. Alam nyo, alam natin kung sino nagtuturo niyan hanggang sa panahon natin ngayon. Isa lang, di ba? Yung pinagalingan natin pananampalataya. Ito yung, sabi dito, aral ng demonyo. So yung mga demonyo, responsable sila sa mga maling aral. Dahil hindi yan aral ng Diyos. Aral ng mga demonyo na sinasabi sa atin. Sila rin po, sa bagong tipan, sinasapian nila yung mga tao. Noong ang ating Panginoon sa lupa, at may kiling panahon pagkatapos ng mga kasalanan, may mga tao sinasapihan na mga demonyo. Yun po, yun ay katotohanan dahil nababasa natin ganyan. Dito sa bagong tipan, merong 85 na talata tungkol sa mga demonyo. At karamihan sa mga ito ay patungkol sa demon possession. Sinasapihan ng demonyo, ng mga demonyo, yung mga tao. So, totoo yung demon possession. Ito po ay exclusive sa bagong tipan. Bakit? Wala tayong mababasa sa Old Testament na sinapihan ng mga demonyo. Wala. Sa bagong tipan lang. Ito yung matatagpuan po natin sa Matthew, Mark, and Luke. Wala kay John. Meron lang pong 4. Sa aklat na magawa. Sa Acts chapter 5, verse 16, Acts chapter 8, verse 7, Acts 16, verse 16, at saka Acts 19, 30-16. Kung gusto nyo basahin, ay yung mga yan. Si Pedro, sa Acts chapter 5, kapag ka siya'y naglalakad, kahit yung kanyang anino o yung kanyang dami, pag ginawakan mo kanya, gagaling ka. Saan? Yung mga sinapihan ng mga demonyo at yung mga may sakit kanya. Pero sa Acts 8:7, ito si Philip na mangangaral, meron din mga sinapihan ng mga demonyo kanya. Sabi rito, for a filled spirit, crying with a loud voice, came out of many who were possessed. Dito sa Acts chapter 16, verse 16, ito po ay sa lugar ng Efeso, kung di ko nagkakamali. May isang aliping babae na sinasapihan ng demonyo. At nagbibigay ng pakinabang sa mga amo niya. Ito'y pinalayas din na, yung demonyo, pinalayas din ni Apostle Paul. Sa Acts chapter 19, verse 13, ito rin si Apostle Paul. Kanya. Makikita natin, may mga Hudyo, di sila mga Kristiyano, na nagtangkang palayasin yung mga demonyo o yung mga masamang espiritu. Ang sabi ng mga espiritu, sabi nila, we exorcise you by Jesus, whom Paul preaches. At ito'y 7 mga anak ng Sheba, etc. Pero yung masamang espiritu, nagsalita. Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Sino ka kanya? So meron silang iisip. Kilala ko si Jesus. Kilala ko si Pablo. Hindi kita kilala kanya. Sino ka? Ang nangyari, yung masamang espiritu lumipat sa kanila. So ito lang pong 4 na pagkakataon na may mga sinapian ng demonyo sa aklat ng Magawa. Wala tayong mababasa mula sa aklat ni Pablo sa taga-Roma hanggang sa aklat ng Apocalypse. Wala tayong mababasa na sinasapian ng mga demonyo. So pero ang totoo, mayroong sinasapian ng demonyo sa panahon ng Panginoon na nakiling panahon. Pagkatapos ng Panginoon, makit sa langit. Pagka tayo po tayo mga tao, hindi pala tayo dahil tayo kasama. Pagka yung mga tao sinasapian ng demonyo, hindi sila nagkakasala. Dahil hindi nila gawa yun. Ito yung gawa ng demonyo na nasa kanila. At pagka ang isang tao na sinasabihan ng demonyo ay napalayas yung demonyo sa kanya, hindi rin siya pinagagalitan o sinasabihan na magsisi dahil wala siyang kasalanan. So, ang demon possession ay hindi dapat nating sabihin na ito'y tukso. So, pag nagkasala ka, huwag mo sabihin, sinapihan ako ng demonyo, kanya. Dahil sino sinasapihan ng demonyo, yung tao mismo sinasapihan, sila nagkakasala. Wala siyang kinalaman doon.
Ito'y gawain ng demonyo na nandun sa kanya. Yun ang makikita natin. So bakit na merong demon possession? Bakit pinayagan ng Diyos na yung mga demonyo ay sumapi sa mga tao? Sa panahon ng Panginoon at nagkiling panahon bago pagkatapos ng pangmakit sa langit. Bakit meron gano'n? Dahil para maipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan ay higit kaysa kanino man. Kahit kay Satanas. Dahil kaya niyang palayasin ang mga demonyo. So pinakikita ng Panginoon ang kanyang superiority. At kung sino siya. Dahil yung mga demonyo kilala ang Panginoon, di ba? So, ibig mapapatunayan niya na meron siyang kapangyarihan na gapiin si Satanas at anumang uri ng kasamaan kapag napapalayas niya yung mga demonyo ngayon. Yun sa Matthew 12 verse 28. Ito'y sagot ng Panginoon. Sa verse 24, sabi niya, hindi kanya pinapalayas ng taong ito ang mga demonyo maliban kay Beelzebub kaya, kay Satanas. Ang sabi ng Panginoon ito, totoo yung kanya. Sabi rito, but if I cast out demons by the Spirit of God. So ito'y kapangyarihan ng Diyos, kanya hindi ito kapangyarihan ni Satanas. Surely the kingdom of God has come upon you. In other words, kung makikita ninyo kanya, ang kapangyarihan, kung paano ko pinapalay sa mga demonyo kanya, nakakatiyak kayo na darating ang kaharian ng Diyos. Dahil magagapin niya siya ka na, sa verse 29. Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man? And then, he will plunder his house. Ito yung talinaga. Sino yung makapangyarihang tao sinasabi niya? Satanas. In other words, sabi ng Panginoon, kung hindi ko natali si Satanas kanya, paano ko palalayasin ng mga demonyo niya? Siyempre, yun yung mga alipin ni Satanas. Kung may kapangyarihan si Satanas, ipagtatanggol niya yung mga demonyo niya. Pero bakit hindi pinagtatanggol ni Satanas ang mga demonyo niya? Dahil siya'y nagapi ng Panginoon. Tinali ng Panginoon si Satanas. Makikita natin. So pinakikita ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo na sumasabi sa mga tao kung ano ang kanyang kapangyarihan. Ito'y higit kanino man. Kahit kay Satanas pa, kayang-kaya ng Panginoon. Pag sinapian ng tao, demonyo, at tayo po, makikita natin, kung ito'y tao, ang nandun sa loob, tayo, espiritu, tayo. Pero pag sinapian ka ng demonyo, kung dalawa na nasa sayo, ikaw at ang demonyo, matatalo ka ng demonyo. Dahil mas makapangyarihan sila kaysa sa atin. Tandaan natin yun. So, anong gagawin yung demonyo? Kukontrolin niya ikaw. Yung kaisipan, kukontrolin niya. Pati yung katawan, kukontrolin niya. Dito sa Matthew 17 verse 14, 15, yan yan. And when they had come to the multitude, karamihan, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he's an epileptic. Alam niyo yung epileptic? Yung gumaganon. May sakit na ganon. Pero ito ay epileptic, hindi dahil sa epileptic. May dahilan ba't sa ganon. Wala sa sakit na epilepsy. And suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. Meron kaming kapitbahay na may epilepsy. Palagi siya pinupulo sa daan. Palagi siyang hinihimatay kahit saan. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. And this is rebuked the demon. Tingnan nyo. Dahil siya yung epileptic, hindi dahil epileptic siya. Dahil sa demonyo,
na sumapi sa kanya. And it came out of him, and the child was cured from that very hour. Nawala yung epilepsy. Dahil yung epilepsy ng batang yon ay gawa-gawa nung demonyo nasa kanya. At nagdadulot din ng marami sakit pag ikaw ay sinapian ng demonyo. Sa Matthew 12 verse 22, then one was brought to him who was demon-possessed, blind and mute. Hindi rin siya bulag at pipi. Bakit siya bulag at pipi? And he healed him so that the blind and mute spoke and saw. So, tinanggal yung demonyo, so nawala ang kanyang pagkabulag at pagkabi. So, ito yung resulta pag tayo sinasabihan ng demonyo, hindi kayo nagkakasakit. Hindi kayo nagkakasakit na yung kaisipan. Ito naging epileptic. Kinokontrol niya ang tao. Yun ang epekto ng demon possession. So, yung pagpapalayas ng mga demonyo ng Panginoon, ito ay isang tanda. Isa'y nagtuturo ng isang tanda. Ano yun? Ang kanyang otoridad at kapangyarihan laban sa mga spiritual na kapangyarihan. Meron akong kakayahan, kaya natalunin ko lahat yan, sabi ng Panginoon. Sa Luke chapter 4 verse 36, then they were all amazed and spoke among themselves, saying, namamangay yung mga tao, what a word this is! For with authority and power, He commands the unclean spirits, and they come out. Sige niya, sila'y mga alipin ni Satanas, pero napapalaya sila ng Panginoon. And the report about him went out into every place in the surrounding region. Ito rin ay isang dahilan marahil bakit yung mga Pariseo, mga Saduceo, mga Siliba ay nahigit sa Panginoon. Dahil sa kanyang katanyagan, ng kanyang kapangyarihan. Yun yung makikita natin dito. Ito tanda ng kanyang kapangyarihan. At ito ay tanda na darating ng kaharian ng Diyos. Kapag nagapi ng Panginoon ang Diablo o Satanas, darating na ang kaharian ng Diyos. Dito sa Luke chapter 11 verse 20, but that if I cast out demons with the finger of God, sa ibang version ay the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Dito po si Hebreo, chapter 2 verse 14. Nang ating Panginoon ay napako sa krus, dinaig niya ang kapangyarihan ni Satanas na wala ng kanyang kapangyarihan. Basahin natin. Dito sa Hebrews, kung meron kayo Bible, sumunod po kayo. Hebrews chapter 2 verse 14. Therefore, since the children share in flesh and blood, yung mga tao, He himself likewise also partook of the same, that through death He might render powerless him with the power of death, that is the devil. Ano yung kamatayan? Hindi yung physical na kamatayan, kundi yung kapangyarihan na tayo mahiwalay sa Diyos pag nagkasala tayo. Tinanggal ng Panginoon yun. Kaya nga yung mga tao, pwede nang patawarin ng Diyos ng Panginoon namatay at nabuhay na magaling mula sa mga patay. Ganyan. So, kung makikita ninyo ang aking kapangyarihan laban sa mga demonyo at laban kay Satanas, ibig sabihin, darating ang kaharian ng Diyos kaya niya. Dahil kung hindi magagapi ng Panginoon ng Satanas, hindi rin niya maitatag ang kanyang kaharian o kanyang iglesia. So, napatunayan ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo, meron siyang kapangyarihan na gapiin ang lahat ng uri ng kasamaan, kasama ng kasalanan, kasama ng si Satanas. So, yun po makikita natin kung bakit, dahil ang layunin ng mga pagpapalayas ng mga demonyo ng Panginoon. So, ang tanong, meron pa bang demon possession sa panahon natin ngayon? Magpunta sa YouTube. Makita mo yung mga iba-ibang mga haral, nagpapalayas na naman demonyo. Totoo kaya yan? Tandaan po natin, may pagkakahawig ang nasisiraan ng bait at sinasapian ng demonyo. Magkapareho lang yun. Iba yung dahilan, pero magkapareho lang. Yung mga sinasapian ng demonyo,
Sila yung malalakas. Yung mga nasisiraan ng bait, malalakas din yan. Yung mga tao, hindi mo sila kakayanin. So may mga demon possession pa ba kayo? Lahat po ng mga pangyayari ng pagsapi ng mga demonyo sa banalang sulatan ay nangyari sa aklat ni Matthew, Mark, and Luke nung buhay ang Panginoon. At yung 4 na binanggit natin, 4 lang na naisulat sa aklat ng Magawa. Maliban daw, wala natin mababasa ng pagsabi ng mga demonyo. May mga listahan din ng mga kaloob ng Espiritu Santo na miraculous gift of the Holy Spirit. Ito sa 1 Corinthians 12, verses 8 to 10, pero wala tayong mababasang kaloob na nagpapalayas ng mga demonyo. Wala tayong mababasa. At dito po sa Zechariah chapter 13, verse 2, mayroong darating ang araw na mawawala yan. So Zechariah 13, verse 2, it shall be in that day, so araw kanya, says the Lord of hosts, ito ang Diyos, that I will cut off the names of the idols from the land, and they shall no longer be remembered. I will also cause the prophets and the unclean spirit to depart from the land. So natapos na yung mga propeta, wala na rin spirito masama kanya. Hindi na rin sila makakasapi sa mga tao pag nawala na yung mga propeta. Wala na propeta ngayon. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, nung naipayag na ang buong katotohanan, natanggal na rin yung mga kaloob ng galing ng Espiritu Santo. Maliwanag po, sabi nito, sa 1 Corinthians 13 verse 8 hanggang verse 10, love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Anong pagkakawit ng tatlong ito? Mawawala na niya. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect. Ang sabi ng iba, ito na pong sakdal si Kristo, hindi pwede yun. Bakit? Ito isang bagay. That which, bagay yun, hindi tao, hindi persona yun. So ano ito which? Ito yung buong kalooban ng Diyos. As come, then that which is in part will be done away. So mawawala ng mga bagay na ito. At katulad siya sa Zechariah, mawawala na rin kanya yung mga masamang espiritu sa lupain. So may katapusan yung demon possession. So ang sagot, meron pa bang demon possession ngayon? Ang sagot doon, wala na. Wala na. Hindi na nangyayari yun. Pangalawa, kung ating papansin, ang lahat ng pagkakataon na may sinasapian, may mga tao sinasapian ng mga demonyo, walang Kristiyano na sinasapian ng demonyo. Dahil tayo nasa kapangyarihan ng Panginoon, so hindi tayo kaya sapian ng demonyo. Dito sa 1 Peter 5:8, anong ginagawa ngayon ni Satanas? Imbes na subuin niya kanya mga demonyo para sumapi sa mga tao, tinutokso na lang tayo ng diablo, ni Satanas, para magkasala tayo. Sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Kung kayo mahilig manood ng National Geographic, gano'n, yung mga leon, pagka sila ay naninila o kumukuha ng kakainin nila, nakatago yan. Inobserbahan lang nila yung mga hayop na kakainin nila. Kung sino yung pinakamahina o may sakit o yung bagong panganak, yun ang kakainin nila. Hindi sila lumalaban ng patas. So, bisa tinutokso tayo ng Satanas, hinahanap niya yung mahina. Yun ang hinahanap niya, seeking whom he may devour. Pero kung tayo ay matatag sa pananampalataya, hindi tayo kakayanin. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Sabihin, kaya nating labanan ng diablo kanya sa pamagitan ng pananampalataya. Pwede nating labanan. So James chapter 4, verse 7,
Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. So, hindi siya makulit. Ang makulit tayo. Gusto natin magkasaan. Pero ang diablo, pag ayaw mo nga, maalis na siya. Yan ang ano. So, dito sa talatang ito, mga ito, babasahin natin. Ito isang larawan. Inilalarawan ng mga Kristiyano bilang sundalo. Then ganito, paglaban ka na kay Satanas sa paanong paraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos, at sa pamagitan ng ating pananampalataya. So, kaya nating labanan si Satanas. At, mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo kaya ni Satanas. Kung ayaw mo, wala sa magagawa. Basahin natin sa John chapter 10. At ito pong panghuling, chapter 10, 27 to verse 30. My sheep hear my voice. Pagka nababasa natin yan, hear my voice, hindi lang sila nakikinig. Sila'y sumusunod kayo. And I know them. Kilala ko kanya, aking mga tupa kanya. And they follow me. Hear my voice, they follow me. And I give them eternal life. Kung sila'y sumusunod. And they shall never perish. Kung sila'y sumusunod. Ganyan. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Kung sila'y sumusunod, my Father has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. Kung sila'y sumusunod. And my Father, I and my Father are one. So, hindi. Hindi tayo kaya naman demonyo. Tayo ay sa Ama. Tayo sa Panginoon. So, hindi tayo kaya naman demonyo. For the sake of argument, kung may demon possession, hindi tayo kaya ng demonyo. Tayo mga anak ng Diyos. Tayo nasa protection ng Ama. Hindi tayo kakayanin. So, huwag tayong maniwala sa mga nagsasabi na sa panahon natin ngayon, meron pang sinasabihan ng mga demonyo. Ay, ito, may sasabihin ako sa inyo. Meron pa rin masamang espiritu. Ano yun? Espiritu ng alak. Espiritu na suyo. Yan ang masamang espiritu ngayon. Hindi na yung mga demonyo na masamang espiritu. So ito po ang ating mensahe po sa gabi ito. Dahil sana po pag-aralan nyo sa inyong sarili para makita natin kung ano yung totoo, mga kapatid. So maraming salamat sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos.